So, kaya kinakailangan mga minamahal, pipiliin natin yung mga bagay na bibigyan natin ng atensyon. Lalo na ang social media. Marami dyan daya, mga minamahal, sa social media. Kaya nga kung ano yung finifeed mo sa mind mo through social media, magiging ganun ang buhay mo. The Bible will tell us later, mga minamahal. Kaya nga kung madalas tayo manood ng mga drama, magiging madrama ang buhay natin. Everybody say, praise the Lord! Konting problema, grabe na iyak mo, grabe na lungkot mo. Yung pala, yung lagi mong pinapanood, yung Korean drama. Everybody say, amen! Ano nangyari sa mga batang nananaksak ngayon? Ano ang pinag-ugatan kung bakit nanaksak yung mga bata sa eskwelahan? Alam niyo po, mga minamahal? Online games. Yung online games na mapanganib, yung online games na nagtuturo na manakit, pumatay. Bakit doon nagdidwell yung mga bata? So ano nangyari, mga minamahal? Naging ganun yung karakter nila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pipiliin natin yung ating mga ifinifeed sa ating mind. Sasalain natin yung ating mga nakikita, yung ating mga napakikinggan. Pag-aaralan natin kung saan tayo magfo-focus, mga minamahal, dahil yun ay, it will shape our character and our lives. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Proverbs chapter 23, verse 7. Bakibasa po. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 23, ang talata po ay 7. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo. Ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Amen. Everybody say amen. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. For he thinketh in his heart, so is he. Everybody say amen. Kung iniisip mo hindi ka gagaling sa sakit mo, hindi ka talaga gagaling. Scientifically, will prove it. Bible will prove it. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pero kung iniisip mo palagi na pagagalingin ka ng Diyos sa karamdaman mo, magaganap yan. Pagagalingin ka ng Diyos. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. So you will become what you believe. Very clear in the words of God. Our lifestyle is a direct reflection of our thoughts. Everybody say amen. Kung pabanjing-banjing ka sa paglilingkod mo, isa lang ibig sabihin nun. Wala ka masyadong atensyon na binibigay sa Diyos. Kaya hindi mo siya lubos na kilala. Kaya nga, pabanjing-banjing ka lang. Everybody say, praise the Lord. Our lifestyle is a direct reflection of our thoughts, direct reflection of what we believe. Kaya nga kung pagising mo pa lang sa umaga, nagpupuri ka na sa mahal na Panginoon, pinapasalamatan mo na ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Isa lang ibig sabihin yan. Kilala mo ang Diyos mo, mga minamahal. Mayroon kang malalim na relasyon sa mahal na Panginoon dahil wala kang ibang iniisip palagi kundi ang mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya kapag puro negative yung napapakinggan natin, puro negative na mga balita, yung ating ine-entertain, mga minamahal, mapupuno ng pag-aalala yung ating mga puso. Kung puro pangit na balita, yung doon tayo magdedwell, doon tayo mananahan. Kasi, dapat hindi tayo mag-alala na katulad ng mga tao sa sanlibutan, mga minamahal. Ang mga tao sa sanlibutan, okay lang na sila matakot, mag-alala sa mga nangyayari dahil wala silang Kristo. Everybody say amen? Ay, may Kristo tayo, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, kung si Jesucristo palagi ang laman ng iyong puso't kaisipan, lagi kang nakafocus sa mahal na Panginoon. Anumang sama ng iyong kapaligiran, hindi ka nangangamba. Everybody say amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon.
kapag palagi ka nakatuon sa mahal na Panginoon, mga minamahal, punong-puno ka ng wisdom. Kapag may biglang dumarating na mga problema, hindi emosyon ang nangingibabaw sa'yo. Ang nangingibabaw sa'yo, ang wisdom na galing sa mahal na Panginoon. Everybody say, Amen. Ano nangyari sa mga tao sa sanlibutan? Pag may problema, halos hindi na makakain. Hindi na makatulog, mga minamahal. Kasi ang kanilang focus ay dito lamang sa mundong ito. Kung paano sila yayaman, paano sila magkakaroon ng maraming pera, paano sila mabubuhay, yun lang ang focus ng mga tao sa libutan. Kaya kapag dumating ang karamdaman, dumating ang kapahamakan, mga minamahal, nabubuwal. Everybody say, Amen. Pero ang Kristiyanong laging nakatuon sa mahal na Panginoon, hindi kayang tibagin ang problema at ng pagsubok yan. Everybody say, Praise the Lord. Dahil the more na lagi kang nakatuon sa mahal na Panginoon, you become more like Jesus. At kung ano ang ginawa ng Diyos, ang sabi ng Biblia, mas hihigitan mo pa yan dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. Everybody say, Amen. Diba ang mahal na Panginoon, overcomer? He overcome this world. He is a mighty conqueror. So kapag lagi ka nakatuon sa mahal na Panginoon, magiging ganun yung karakter mo. Kahit anong problema, anong pagsubok, pinagtatagumpayan mo yan. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, das mainam po, mga minamahal, lalo na sa panahon ngayon, napakasama. We are in the end times. We're not saying na pabayaan natin ang ating mga obligasyon dito sa lupa, but spend more time sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Spend more time. Read the Bible, palaging mananalangin. Araw-araw, mga minamahal. Dahil sa napakasama ng mundo ngayon, napaka-toxic, napakadaya, ng kaaway, bago mo lisanin ang iyong tahanan, lagi kang mananalangin. Lagi kang magpupuri sa mahal na Panginoon. You meditate His words palagi, mga minamahal. Dahil dito, mga minamahal, ito ang ating sandata sa napakasamang mundong ito. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tingnan niyo po yung nangyari sa Venezuela. Abag-abag ang mga tao. Na puro wala kang marinig na linaw. Kung makikita pa ba yung mga taong natabunan, buhay pa ba yung ibang na mga nawawala? Mga minamahal. Kaya nga, ang totoong Kristiyanong nakafocus sa mahal na Panginoon, palaging may peace yan sa kanyang puso. Kahit nasa gitna siya ng kapahamakan, sa gitna ng bagyo, mga minamahal, may kapayapaan ang totoong naniniwala sa mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Naalala po natin mga disciples, isang gabi, nag-iya ang mahal na Panginoon na sila'y pumunta sa daong at hindi inaasahan, lumakas ang ulan, lumakas ang bagyo, lumakas ang alon, ang hangin. At nandun ang ating mahal na Panginoon. Alam natin ang storya nito. Natutulog ang mahal na Panginoon. Inuuga na yung bangka. Sabi ng Bible, hindi na natin babasahin, hahaba eh. Halos mataob na sila. Pero ang mahal na Panginoon, tulog na tulog pa din. Everybody say Amen? So, saan nakafocus ang mga disciples that time? Bakit nataranta sila? Bakit natakot sila? Ano yung kanilang pinaniniwalaan that time? Mababasa din natin. Ang sabi ng isang disipulo, Panginoon, Guro, hindi baga ano man sa'yo na tayo'y mamamatay na. Imagine niyo yun, mga minamahal? Kasama nila ang Diyos at inisip nilang mamamatay sila. Bakit? Nasabi nila yon, mga minamahal. Isa lang ang sagot. Nag-focus sila sa malakas na alon, sa malakas na hangin, sa malakas na ulan.
Hindi sila nag-focus doon sa kanilang tagapagligtas. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero isipin mo, bakit natutulog ang mahal na Panginoon? Wala lang ba yon, mga minamahal? Sasabihin ba natin, bilang tao siguro, inantok ang mahal na Panginoon? Hindi po. Mayroon pong mensahe yon. Ang mahal na Panginoon, pag pinag-aralan mo ang buhay ng mahal na Panginoon dito sa lupa, He is very intentional. Bawat ginagawa niya may ibig sabihin. Everybody say amen. So doon sa malakas na ulan, doon sa malakas na bagyo, doon sa malakas na alon na halos tataob na yung bangka, natutulog ang Diyos, payapang-payapa. Ano ibig sabihin ng mahal na Panginoon? Ang totoong may pananampalataya sa Kanya, bagamat nasa gitna ng bagyo, payapa. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. That time kasi yung mga disciples, minomold pa. Hinuhubog pa sila. Kaya, kung nag-focus lamang sila sa mahal na Panginoon, na Savior, tagapagligtas, bumubuhay ng patay, nagpagaling ng mga ketongin, kung doon sila nag-focus, kahit tumataob na sila, hindi nila iisiping mamamatay sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. You become what you believe. You become what you behold. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, kung ano ang iyong pinagmamasdan, yun ang mangyayari sa iyo. Everybody say, Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga, as a Christian, kailangan lagi tayong nag-iingat po, mga minamahal. Nagbabantay. Dahil napakasama ng ating mundo ginagalawan. Araw-araw, iba't ibang tao ang ating nakakasalamuha. Iba't ibang sitwasyon ang ating nakikita, ating naririnig, mga minamahal. Hindi naman maiwas yan dahil nasa mundo pa tayo. Pero ang sabi ng Biblia, alisin natin yung ating paningin sa mga bagay na walang kabuluhan. Everybody say amen. Mamaya malalaman natin, ano ba yung bagay na walang kabuluhan? Basahin po muna natin, mga minamahal. Psalms chapter 119, verse 37. Aklat ng mga awit, 119, talatang 37 po. Dito po sa aklat ng mga awit, 119, 37. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Amen. Amen. Turn away mine eyes from beholding vanity and quicken thou me in thy ways. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ko sa iyong mga daan. Everybody say amen. Panalangin po yan ni Haring David na alisin ng Diyos ang kanyang focus, ang kanyang attention sa mga bagay na walang kabuluhan. Everybody say praise the Lord. Alam nyo kasi that time, mga minamahal, pinaghahanap si Haring David ng kanyang mga kaaway. Gusto siyang patayin. Sabi nga niya sa kanyang mga sulat sa awit, yung kanyang mga luha, ang kanyang naging pagkain. Ibig sabihin nun, umaga, tanghali, gabi, umiiyak siya sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya ang sabi niya, mahal na Panginoon, alisin mo ang aking paningin sa mga bagay na walang kabuluhan. Anong ibig sabihin ni David doon? Alisin mo yung aking focus sa takot, sa pag-aalala, kung anong kayang gawin ang aking mga kaaway sa akin. Everybody say praise the Lord. Lahat ng mga bagay na pwedeng makapagpadistract ng ating paglilingkod, anumang bagay na pwedeng maglayo sa atin sa mahal na Panginoon, anumang bagay na pwedeng makapagpahina ng ating pananampalataya, bagay man yan, sitwasyon man yan, pangarap man yan, plano man yan, kahit tao man yan na naglalayo sa atin sa paglilingkod sa Diyos, wala silang kabuluhan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ni Haring David, alisin mo ang aking paningin dyan, mahal na Panginoon. Yung mga plano natin na hindi naka-align sa God's will, na pwede tayo mapahamak, ipanalangin natin na ating makita ng malinaw para alisin ng Diyos ang ating focus dyan, mga minamahal. Yung mga pangarap natin na
wawasak sa ating paglilingkod, hayaan mong wasakin ng Diyos yung pangarap na yan kesa ikaw ang mawasak. Everybody say Amen. Yan yung mga bagay na walang kabuluhan na ipinagpe-pray ni Haring David. So, kung ipinagpe-pray pala ni Haring David, mga minamahal, pwede natin ipag-pray sa mahal na Panginoon. Na mahal na Panginoon, i-focus mo lamang ang aking isipan, ang aking puso, ang aking mga mata sa mga bagay na nakapagbibigay lugod sa iyo. But it doesn't mean na hindi mo na makikita yung mga pangit. It doesn't mean na hindi mo na mapapakinggan yung mga pangit o mga negatibo. Bagamat yan ay marinig mo, makita mo, subalit yung puso mo mananatiling nakafocus sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi bilang tao po, mga minamalo, as a human, we are vulnerable to the worldly distractions. Yan ang katotohanan. Kahit Kristiyano pa tayo, mga minamahal, we are vulnerable to the worldly distractions. Kahit mo sabihin, Kristiyano ka pa. Everybody say amen? Kaya nga, we need God in our lives. We are not created to live alone. Everybody say amen? Si David nga hari na yan. Inamin niya. Kung pagbasahin mo yung buong talata niya, buong chapter, inamin na David dyan, bagamat siya ay hari, inamin niya dyan na hindi sa lahat ng oras kaya niyang kontrolin yung kanyang puso, yung kanyang isipan at yung kanyang paningin. Everybody say amen? Kaya nga, ang prayer niya, mahal na Panginoon, alisin mo yung paningin ko sa mga bagay na walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. So, anong ibig sabihin niya? Ano yung mga daan? Yan yung mga palatuntunan ng Diyos. Yan yung katwiran, yan yung kalooban ng mahal na Panginoon. Ang panalangin ni David, araw-araw doon siya mabubuhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi kapag araw-araw nakatuon tayo sa Diyos, we can survive sa mundong ito. Ano nangyari sa mga Israelita? Bakit yung 20 years old, below lamang, ang nakapasok na nagkakamali? Yung generation na yon, yung 20 years old, below lamang, ang nakapasok sa promised land. Mga minamahal, hindi sila nakasurvive. Sa ilang pa lang, nangabuwal na sila, nangamatay na sila. Saan sila nakafocus? Hindi sa promised land. Saan nakafocus mga Israelites? Sa nararamdaman nila, pag gutom sila, pag uhaw sila, pag naiinitan sila, at pag naiinip sila, doon sila nakafocus. Kaya marami sa mga Israelita ang hindi nakasurvive sa ilang. Ganon din yan sa ating panahon. Hindi ka makasurvive sa sanlibutan ito, sa mundong ito, kung hindi ka laging nakafocus sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Ang tindi ng kaaway. Tutuksuhin ka, i-distract ka. Kung hindi ka man madala ng kaaway sa kasalanan, dadalhin ka niya sa daya. Sa kanyang taktika para hindi mo alam na unti-unti ka nang nagkakasala din. Kaya nga kapag ang ating buhay hindi naka-align sa God's will, sa words of God, mga minaman, hindi po tayo makasurvive sa sanlibutan ito. Kahit Kristiyano pa tayo. Everybody say amen. Marami na tayong napakinggan Marami na tayong kilala. Mga Kristiyano naman, pero hindi sinusunod ang buong kalooban ng Diyos. Ano nangyayari sa kanilang buhay? Masalamuot. At yung iba nakakalungkot, mga minamahal, kinukuha na lang ng mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, hindi tayo makasurvive dito sa mundong ito kapag hindi buo yung ating atensyon sa ating mahal na Panginoon. Kasi pag ang mahal na Panginoon lagi ang focus mo, magiging katulad ka niya, wala kang problema, walang tukso, walang pagsubok na hindi mo malalagpasan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni Haring Solomon, vanity of vanities. Paano nasabi ni Haring Solomon yon? Nasa kanya lahat. Napakaraming kayamanan, at hindi lang kayamanan, napakarami ding asawa. Ni Haring Solomon. Pero
At the end of his life, ang sabi ni Haring Solomon, vanity of vanities. Walang kabuluhan, walang kabuluhan. Samantalang nasa kanya lahat, ano naging problema ni Haring Solomon, mga minamahal? Nag-focus siya sa mga bagay na temporal. Everybody say, Amen? Nag-focus siya sa mga asawa niya, marami. Focus na lamang siya sa kayamanan hanggang nahawa na siya. Katulad ng sinasabi ko kanina, si Haring Solomon, hindi naman niya mananamba ng Diyos-Diyosan eh. Pero dahil yung mga asawa niya, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nahawa na siya. Ipinagtayo pa ng altar. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And then later on, napagtanto ni Haring Solomon, lahat ng mga bagay na yun, naging walang kabuluhan. Bakit? Hindi na siya nakafocus sa Diyos. Nakafocus na lamang siya sa mga bagay na makapagbigay ligaya sa kanyang laman. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, nalihis yung puso niya. Kasi nga, hindi na siya nakafocus sa Diyos. Nalihis na yung puso niya. Kung saan kung saan madalas nakafocus ang iyong mind, ang iyong heart, doon ang puso mo, mga minamahal. Hindi magkakamali ang Biblia. Kung nangyari sa pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Take a lesson from Solomon, mga minamahal. Pinaka-wise na tao, pinakamatalinong tao na buhay sa balat ng lupa, and yet, mga minamahal, nalihis ang puso. Everybody say, Amen? Kaya dapat, mga minamahal, yung ating focus, yung ating attention, laging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang ating pagdilingkod sa Diyos, parang nagmamaneho tayo eh. Nakita ka naman ng driver na habang nagdadrive ay lingon ng lingon, kaliwat kanan, nakikipagkwentuhan, natutulog. Wala naman sigurong ganon. Pag ang Kristyano, habang naglilingkod sa malabay noon, tingin ng tingin sa kanan, sa kaliwa, natutulog, mga minamahal, aksidente. Ganon din yan. Yung mga driver na hindi sinasadya, nakatulog, na aksidente. Kahit yung dinadrive mo pa, sports car pa yan. Kahit pagka mahal-mahal pa ng sasakyan dinadrive mo, pero hindi ka nakafocus sa dinadaanan mo, mababangga ka. Everybody say, Amen. Yun na yung law eh. Yun na talaga yung mangyayari, hindi na pwedeng mabago yun. So, ganun din sa paglilingkod natin. Wala yan sa kung sino ka man, kahit ang tagal mo na sa banal na gawain, marami ka nang ginawa, pero hindi ka na nakafocus sa mahal na Panginoon. Nakafocus ka na sa ibang bagay, mga minamahal, maaari ka ring maaksidente. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse na po. Ang ganda na po ating mga mangawit at mga manunugtog. Ano nangyari kay Pedro? Ito, alam din natin ito, mga minamahal. Merong malaking lesson sa pinagdaanan ni Pedro. Basahin po natin, mga minamahal, Matthew chapter 14, verses 24 up to 31. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 14, ang mga talata ay 24 hanggang 31. Datapot ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapat pagdako'y nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaraon kay Jesus. Datapat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya. At nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at tinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, o ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nangag-alinlangan? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam na alam po natin ito.
Pero pinauulit-ulit natin dahil maraming lesson. Ano yung pinapakita ng verse na to sa buhay po natin ngayon, mga minamahal? Ano yung pinapakita ng talatang ito? Faith requires focus. Hindi basta faith lang. Everybody say amen? Faith requires focus. Kailangan may pananampalataya ka sa Diyos at lagi kang nakatingin sa Diyos. Hindi sapat yung pananampalataya lang. Everybody say amen? Nangyari sa Biblia, napakalinaw. Si Pedro, nung nakafocus siya sa mahal na Panginoon, nagawa niya yung bagay na imposible. In the history of man, wala pang nakapaglakad sa ibabaw ng tubig, kundi si Pedro lang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit po? Nung sinabi niya, mahal na Panginoon, kung ikaw yan, paparianin mo ako. Nung sinabi, mahal na Panginoon, halika, Pedro, maglakad ka sa ibabaw ng tubig. Habang naglalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, hindi siya nakatingin sa tubig, hindi siya nakatingin sa kung saan. Saan siya nakatingin? Sa mahal na Panginoon. Kaya nagawa niya yung bagay na imposible. Everybody say amen? So kapag lagi tayo nakafocus sa mahal na Panginoon, yung attention natin lagi sa mahal na Panginoon, yung panahon natin palagi sa mahal na Panginoon, umasa ka, marami kang maa-accomplish na mga imposibleng bagay dito sa lupa pa lamang. O kahit hindi man imposibleng bagay, mga bagay na mahihirap para sa iba, mahihirap para sa mga tao sa libutan, pero nagiging madali para sa atin. Everybody say amen? Ganyan yan. Hindi po yan may iba. Sa ating buhay, mga minamahal. Kasi nga, nung si Pedro nakafocus sa mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon ay naglakad sa tubig. Nung nakafocus si Pedro sa mahal na Panginoon, naglakad din si Pedro sa tubig. Kaya nga, kung nakafocus ka sa mahal na Panginoon, palagi, you become like Jesus. Everybody say, amen. Kaya nga, nakapaglakad din si Pedro sa tubig. Kasi nakafocus siya sa mahal na Panginoon. So yung karakter ni Jesus, naging karakter ni Pedro. Kaya lamang, as a human, habang naglalakad si Pedro, lumakas ang hangin. Lumakas ang alon, at na-out of focus si Peter. So ganun ang taktika ng dyablo. Nakafocus tayo sa mahal na Panginoon, sa ating paglilingkod. Pero ang gagawin ng demonyo, bibigyan tayo ng mga mabibigat na pagsubok, ng mga problema para ma-out of focus tayo sa mahal na Panginoon. Kaya kapag na-out of focus ang Kristiyano sa mahal na Panginoon, tumingin na lang sa kanyang problema, nagdwell na lang sa kanyang mga pagsubok, sa kanyang mga alalahanin. Araw-araw iniisip na lang, ano ang gagawin ko sa mga problema ko, sa mga bayarin ko. Araw-araw na lang, yan ang binabanggit mo. Unti-unti kang lulubog. Katulad na nangyari kay Pedro. Everybody say, amen. So, kapag ka mabigat ang problema, ang pagsubok, focus lagi sa mahal na Panginoon para hindi tayo lumubog. Everybody say, praise the Lord. Kung tutusin mga minamahal, kasi ang nangyayari po, sometimes yung problema natin, hindi pa nga katulad ng mga naunang Kristiyano po yung ating pinagdaraanan ngayon. Kung basahin natin ang history, buhay ng mga apostol, pinapakain sa leon ng mga Kristiyano noon. Sinusunog ng buhay, binabalatan, binabarbecue, binibigti, pinahihila sa mga kabayo na hati yung katawan. Yan ang buhay ng mga Kristiyano noon. Yan ang pagsubok nila. Pero hindi sila sumuko hanggang kamatayan. So, ikumpara natin, ano yung pagsubok natin ngayon? Wala tayong pambiling pagkain? Walang pambayad ng kuryente? Walang pambayad ng tubig? Yan ba yung ating mga pagsubok ngayon, mga minamahal, na araw-araw nating iniisip, araw-araw nating binabanggit, araw-araw nating inaalala, kaya naaapektuhan yung ating focus. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo yung problema, mga minamahal, kapag iniisip mo yan palagi, dyan ka nagdedwell, magiging makapangyarihan yan sa buhay mo. At pag nagiging, di ba nga, kung saan ka nagfo-focus, yun ang magiging ikaw. So kung nakafocus ka sa problema mo, yung problema mo, magiging buhay mo. Everybody say, amen. Magiging buhay mo yung problema mo. Kasi yun lagi yung iniisip mo. Yun lagi ang tinitignan mo. Everybody say, praise the Lord. So yung problema natin, minsan ganito lang,
kakaisip natin, lumalaki yan. At nagkakaroon ng kapangyarihan sa buhay natin. Everybody say, Amen. Na kung tutusin, mga minamahal, ay maliit lang talaga. Pero kapag ang mahal ng Panginoon, lagi mong kinakausap ang Diyos, lagi kang umiiyak sa mahal ng Panginoon, lagi mo siyang pinapapurihan, lagi kang nananalangin sa mahal ng Panginoon, nagiging makapangyarihan siya lalo sa buhay mo. Palakpakan natin ng Diyos, lumalaki siya sa buhay mo. Ganun po yan. Ganun na ganun yan, mga minamahal. Kapag yung problema natin, ano man yan, isipin mo na yung pinakamahirap na problema. Isipin mo na yung pinakamalaking problema pa. Eh, huwag mo kalilimutan, yung Diyos mo napakalaki. Everybody say, praise the Lord. Kaya may mga Kristiyano malungkot. Mga Kristiyano parang talunan, bagamat hindi naman talaga dapat, yung focus nila nakatuon doon sa problema. Nakatuon doon sa kalagayan nila. Kaya nagiging makapangyarihan sa buhay nila. At lalo nilang nararamdaman yung bigat nung pagsubok, nung problema. Kasi araw-araw mong iniisip eh. Araw-araw yun na lang laging pinag-uusapan. Yun na lang laging binabanggit, mga minamahal. Hindi tayo dapat ganoon dahil hindi tayo mga tao sa sanlibutan na walang inaasahang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pag lagi mong sinasabi, o lagi mong iniisip, o yung pinaniniwalaan mo, gagaling pa ba ako? Hindi ka talaga gagaling sa karamdaman mo. Pero kapag ang paniniwala mo at lagi mong iniisip, lagi mong sinasabi na gagaling ka, pahabain pa ng Diyos ang buhay mo, yan ang mangyayari sa'yo. Pag lagi mong iniisip na pagpapalain ka ng Diyos, lagi kang naniniwala, isang araw matutupad yung mga kahilingan ng puso mo, isang araw aahunin ka ng Diyos sa kahirapan, yan ang mangyayari sa'yo. You become what you believe. You become what you behold. Kaya sa mga oras na ito, isipin mo, ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Sa mga oras na ito, isipin mo, ikaw ay pinagaling na ng Diyos. You are highly favored, mga minamahal. You are blessed. You are overcomer. Yan ang mangyayari sa iyo. Pero kung iniisip mo lang yung problema mo, ano ba Panginoon? Paano na ako? Ano ba Panginoon? Naku po, mga minamahal. Kahit 10 oras ka pa sa loob ng banal na gawain, kung ganoon yung focus mo sa problema mo, mga minamahal, nagmumubing na yung Holy Spirit, ang lakas na namubing Holy Spirit, pero ikaw iniisip mo, ano kaya ang kakainin ko pag-uwi sa bahay? Paano kaya yung bayarin ko bukas? Nandito ka na, nagmumubing yung Holy Spirit, nakabukas yung kalangitan, naguhulog ang Diyos ng mga kasagutan sa mga problema natin, mga minamahal. Tapos ikaw iniisip mo, paano ako? Paano? Sayang. Kahit 12 hours ka pa nandito, kung hindi ka nakafocus sa mahal na Panginoon, wala ka may uuwing pagpapala. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Kaya nga lagi sinasabi sa banal na pulpito, kapag nagmumubing ang Holy Spirit, makiagaw ka. Alam niyo kung bakit? Pag pinag-aralan mo ang Biblia, kapag kumikilos ang banal na Espiritu ng Diyos, nagbibigay na siya, naguhulog siya ng sagot sa problema mo, naguhulog siya ng kagalingan sa karamdaman, naguhulog siya ng mga solusyon sa mga problema. Kaya kapag nagmububing ang Holy Spirit, makipag-agawan ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit po, mga minamahal.